walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Nangungulila ang isang ina sa Rizal dahil biglang nawalay sa kanya ang isang taong gulang niyang anak. Kinuha raw ang paslit ng dating kinakasama matapos siyang maparalisa dahil sa stroke. Minsan po, pag nakiga siya, bigla siyang lingon, lagi siyang pong umiiyak. Saan nakakantong ang Bawi Anak serye na ito? Parang pumalaga na tayo, stroke na ako. May anak ka pa doon na isa, hindi pagkain ng bibigay ka, wala, di ba? Pinagsamantalakan di umano ng sariling guro ang 11 taong gulang na estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan. Ang panunuyo at pakikipagkaibigan daw ni Sir, nauwi pa raw sa pang-abuso ng maraming beses. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tingali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Nang ma-stroke at maging bedridden ng isang misis sa Rizal, isinoli siya ni Mister sa kanyang pamilya at kinuha ang kanilang baby. Agad namang to the rescue ang mga kapatid ni Mrs. para mabawi ang kanilang pamangkin. Pero where in the world na nga ba si baby? Matapos ang mahigit 4 na taong pagsasama, isinauli ni Joel na parang hiniram na gamit lang ang kanyang live-in partner na si Amelia sa pamilya nito. Ang dahilan, hindi na raw niya kayang alagaan si Amelia matapos nitong ma-stroke. Ito pa yung isang chat niya, pakuha niyo dito sa bahay. Akala ko ba kunin niyo dito sa bahay ang kapatid niya. Parang ayaw na po niyang patiran sa Amelia sa bahay nila, kaya sinusunod sa amin. Kami na daw ang bahalang mag-asikaso. Kaya ang mga kapatid ni Amelia, pansamantala siyang kinupkop para mas maalagaan. Nung kinuha po yan ng kapatid ko doon sa Taytay, natanong kapatid ko na nag-isa lang sa bahay na pinag-iwanan sa kanya. Tapos parang hindi pa kumakain. Parang iniwan lang doon sa bahay na walang tao. Pero ang paghihirap ni Amelia dahil sa karamdaman at pag-aabandona sa kanya ni Joel, simula pa lang ng kanyang kalbaryo. Dahil ang kanyang dating live-in partner, bigla na lang daw umalis na bitbit ang kanilang 1 taong gulang na anak. Ano ito? Trade-in lang? Sa inyo na ang asawa ko? Akin ang anak ko! Lagi siyang pong umiiyak. Minsan po, pag nakiga siya, bigla siyang lingon, may nanap siya. Pag ganun ko po siya, namiss mo yung anak mo. Gusto mo na makita, baby? Ha? Gusto mo na makita? Tulungan tayo, ang dami na tutulong sa atin. Dahil sa kagustuhan ng pamilya na mabawi ang bata, dumulog sila sa resibo sa pag-asang makakapiling muli ng nanay ang kanyang anak. Sinadya po natin yung tinutuluyan ngayon ni Amelia. Siya po yung stroke patient na lumapit sa resibo at humihingi na alalay para mabawi yung kanyang anak. Pansamantala, dito po siya nanunuluyan at kinupkup po siya ng kanyang mga kaanak habang nasa ganitong klase ng katayuan si Amelia. Unang-una ho, kamusta ho si Amelia? Po, lagi po nakahiga. Tapos bigat po po. Ano po yung nais niyong ilapit sa programa? Gusto po namin mabawi yung anak niya. Oo. Dahil po, tuwing umaga gigising siya, Opo. tuwing madaling araw gigising siya, lingon, ganun. Tapos minsan tulala. Pero ang paghahanap kay ex, hindi pala magiging madali. Yun ho bang lugar kung saan natin makikita yung bata? Nasa isang lugar lang o iniiba-iba ho? Iniiba-iba po. Yung una sinabi sa Murong. Oo. Tapos yung pangalawa sinabi sa Teresa daw. Oo. Tapos nung tinanong siya ng kapatid kong isa, sa Maynila daw po. Nasa Maynila naman. Ayon sa Family Code of the Philippines, nasa kustudiya dapat ng ina ang anak na edad 7 pababa, maliban na lamang kung may nakitang dahilan ng korte na hindi ito ibigay sa ina. Kabilang na diyan ang pagpapabaya, labis na pag-iinom, pagmamaltrato at iba pa. Paano ba yan? Kanino ba talaga dapat mapunta si baby? Susunod! Dito lang nakarang linggo, isang selfie na magama ang nakita ng mga kapatid ni nanay at ang background ng kanilang selfie looks familiar daw. Abangan mamaya! Pinagsamantalakan di umano ng sariling guro ang 11 taong gulang na estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso.
lang nakarang linggo, isang selfie na mag-ama ang nakita ng mga kapatid ni nanay. At ang background ng kanilang selfie looks familiar daw. Pamilyar ho ba sa inyo yung background ng picture? Opo. Eh, saan ho ba yun? Hindi po sa Taytay. Sa Taytay. Ano ho yung bahay niya? Opo. Nang malaman ang posibleng kinaroroonan ng bata kasama ang resibo, agad nakipag-ugnayan ang pamilya sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Taytay Rizal. Agad silang nagpa-monitoring visit sa Violence Against Women and Children o VAUSI ng barangay para tignan ang kalagayan ng bata sa puder ni tatay. Pero ang bata rin lang daw ang nag-aalaga. Naku po, where ba you, tatay? At ang tinitirhang bahay, malapit daw sa bangin. Mukhang delix yan, tay. Nang malamang at risk o malapit sa posibleng panganib ang kinaroroonan ni Baby, agad pinuntahan ng MSWD officer kasama ang VAUSI ng barangay ang tirahan para masuri ang lugar at makipag-usap ng personal. Dito na nila nakita ang totoong kalagayan ni Baby. Hindi amenable sa isang bata yung ganitong tirahan. Mas maganda ho siguro ito sa side ng nanay. Titignan po natin yung kondisyon po ng bata. Masyadong open yung bahay. Mamaya may biglang pumasok, ano mangyari sa mga bata. Lalo't very open yung paano pag wala kayo tayo? Maganda ka naman po, umalis pa. Hindi natin masasabi ang security ng bata, lalo't may babae kayo. Sinasabi po namin po para magsikap pa kayo para sa mga anak ko. Matapos sa naging pagsusuri sa sitwasyon ng bata sa piling ng ama, inimbitahan siya sa barangay kung saan naghihintay ang pamilya ni nanay. Tinext kita na ipakita mo yung bata sa nanay. Ang sagot ko sa akin, hanapin mo sa kapilitaan. Yes. Sa Maynila namin. Baka ibang nag-attack mo. Sino naghahawak ng cellphone ng maligno? Eh, minsan nagpatid ko. Kasi, Hindi ganun, hindi tama yun. Ano nga ang ganyan? Ikaw ang kausap ko eh. Paano mo iba? Imposible naman yun. Hanapin. Wala akong sinabi na lang Andito hanapin. mo ang mga chat mo, walang bura-bura yan. Bago pa magkapikunan, ipinaliwanag sa parehong panig kung ano ang magiging desisyon ng Taytay MSWD. Pag hindi po kasal ang mag-partner, ang 7 years old below po ay napupunta po sa nanay. Pero si tatay, laban kung laban daw para sa kanyang karapatan. Eh, sa akin naman pati ma'am. Eh, siyempre, anak ko nga, gano'n na. Eh, pwede rin po sa akin, ba't hindi po ako pwede mag-alaga? Sino po naiiwan? Anak ko rin po. Ilang taon po yung bata? 13 po. Minor po yun. Hindi po. That is one of the negligence ng father na ipagkatiwala sa isang minor de edad ang isang bata. Dapat po may nagsusupervise po na Tatay ko po na po. kahit sa bibig nyo po nang galing na isang Opo, pero, 13 years old po ang nag-aalaga, opo. wala pong nagsusupervise. Tapos kinokontra nyo ngayon dahil nahuli po kayo. Paano po magyari po? Dapat po, di ba, sa nanay? Opo. Paano po maalaga ng nanay? Stop up. Susunod, saan nakakantong ang bawi anak serye na ito? Hindi kasi natural po yung society. Ang panunuyo at pakikipagkaibigan daw ni Sir, naawi pa raw sa pang-abuso ng maraming beses. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Nangungulila ang isang ina sa Rizal dahil biglang nawalay sa kanya ang isang taong gulang niyang anak. Kinuha raw ang paslit matapos siyang maparalisa dahil sa stroke. Paano po magyari po? Dapat po, di ba, sa nanay? Opo. Paano po maalaga ng nanay? Stop up. Ang karapatan po talaga ay sa ina. Ngayon, kung yan po ay para mag-aagawan po kayo, it's better na ipupul out po namin ng bata sa custody po ng MSWD. Pero don't worry tatay dahil sa ilalim ng batas, may mga karapatan ka rin bilang ama. Pwede nyo hong bisitahin ang inyong anak at suportahan ng pinansyal ang inyong mga anak. Hindi po naman ipagkakalit sa inyo. Dahil paliwanag ko naman po sa kanila ang inyong karapatan. Lamagban sa loob ni tatay ang pagsasauli sa kanilang anak. Sa huli, nasunod ang pasya ng MSWD para sa best interest of the child at para sa kanila, mas makabubuti na sa pamilya ng ina mapunta ang bata. Alam niya, hindi kasi natural po yung society.
Ako rin ko. Para malapit kasi. Ano ka ano mama? Balik ha? Ay, patay. Siyempre, masakit sa akin, ma'am, yung mawali sa akin yung anak ko. Siyempre, mahal ko yung anak ko eh. Oh, salamat, salamat. Mama mo yan? Magaling ka na. Siguro po, mapapawanatag na yung loob ko at kasama na niya yung kanyang anak. 5 araw mula ng personal nating makadaupang palad at idulog sa atin ang problema. Ngayon po, kakamustahin natin si Amelia, pati na yung kanyang kapatid na si Sarah, pagkatapos mo ng development na ito sa kanilang reklamo. Kamusta po kayo? Buti na. Abay, umigit na ang bata ho ay nasa poder niyo na. Opo. Amelia, masaya ka na ba? Nasa iyo na yung bata. Masaya ka na? Okay. Nakakatuwa naman, ano? So, iba ko talaga yung lakas na ibinigay ng bata sa kanya. O, Amelia, palakas ka, ha? Isang lalaking guro sa Caloocan, walang awang minolestya raw ang kanyang 11 anyos na estudyante at ang masaklap. Ginawa raw ito sa loob pa mismo ng eskwelahan. Dahil dyan, nagdulog ng reklamo ang ina ng biktima sa resibo para masampakan ng kaso si Sir at matigil na ang pang-abuso. Lumapit sa resibo ang concerned citizen na si Ramel Motita kasama ang ina ng biktima na itatago namin sa pangalang Gretchen. Ayon kina Ramil at Gretchen, tila bukod sa mga lesson, may ibang natututunan sa eskwelahan ng estudyante na si alias Nathan. Ano ang basihan para kung magkaroon tayo ng ganitong klase ng reklamo? Meron pong mga screenshots na talagang may relasyon. Umuwi ang bata ng may sugat sa lips, mga 2 beses. Tapos marami siyang mga chikinini. Ilang screenshots ng pag-uusap ng guro at ng estudyante ang nagsilbing resibo ni na Gretchen. Sinubukan daw ni Gretchen na kausapin ang anak pero Ayaw nga po magsalita ng anak ko eh. Kaya nahirapan din po ako humakbang. sa pangintulot ng kanyang ina, nakausap namin ang 11 taong gulang na si Nathan. Ayon kay Nathan, August ng nakaraang taon nang maging teacher niya ang guro na si Teacher Dindo, hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Nathan, lumabas na sa classroom and talking stage ng kanyang guro. Yan sa chat po, yung una po, kala po nag-trip lang siya, kaya nakisabay na lang po. Yung big, nag-I love po siya. Parang namimiss niya po ako, gano'n, yung hug ko, gano'n. Pero December 2023, hindi raw inasahan ni Nathan ang ginawa ng kanyang teacher. Yung mag-uusap po ko ng mamay, parang sinara niya po yung ganito. Tinutulak ko po siya yung kaso, mataba po at tsatsang malakas, malaki. Ang pangyayari, nag-iwan daw ng matinding trauma sa batang si Nathan. Nilalayo ko na po siya. Hindi ko na po siya parang kinakausap. Tuwing utusan lang ako, doon lang kami magkikita. Diretso, uwi na ako. Gusto man ni Nathan na magsumbong, pinili na lamang daw niyang manahimik para makaiwas sa gulo. Kasi po, bata pa lang po ako. Nagsumbong po ako one time. Ako pa po yung pinagalitan. Parang ako pa po yung may mali. Kasama ang resibo, nagpasya na ang pamilya ni Nathan na formal na magsampa ng reklamo laban sa guro. Teacher Dindo, ready ka na bang maturuan ng leksyon? Narito po tayo ngayon sa Caloocan City Police Station Headquarters. Personal po nating sasamahan ang biktima
kasama po yung kanyang guardian, dito mismo sa Women and Children Protection Center para ho doon sa formal na paghahain ng reklamo. Napakadelikado kasi sabi nga yung mga teacher, yun yung magiging tatayong magulang ng ating mga anak pagdating sa school. So paano kung yung katulad niyan, yung mga teacher ang magbabiolate sa ating mga anak? Which is napaka-vulnerable nila kasi wala silang control doon, ang mga estudyante walang kalaban-laban. Gusto ko rin po siya magparasahan sa ginawa niya po sa akin. Masinsilang kinausap ng mga otoridad ang bata. Umpisa, ang hirap siyang mag-disclose ng information sa amin. Una nga, naglalay siya. Sinasabi niya na walang nangyari sa kanila. Pero after thorough interview, doon nga, na-disclose niya na merong nangyari sa kanila 4 times. Pinamedical na namin siya. Tapos, kukuha lang kami, mag-gather kami ng mga evidences at magsasampa kami ng complaints sa Fiscal's Office. Pagkatapos po na makumpleto ng Women and Children's Protection na desk ng Caloocan City Police Station ang mga dokumento, tayo ho ay tutulak na ngayon sa Prosecutor's Office para ho sa formal na paghahain ng complaint ng partido ng biktima laban ho dito sa inirereklamong guro. Noong araw ding iyon ng February 2, formal na sinampahan si Teacher Dindo ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasama ang resibo, nagtungo si Gretchen sa eskwelahan para formal na bigyan ng principal ng kopya ng reklamo nila laban kay Teacher Dindo. Pero hindi pumayag ang principal na humarap sa camera. Bakit lagi pa anak ko? Bakit palagi yung mga anak ko naman ang panaman nila, ma'am? Tingin naman nila sa akin, nagkulang naman ng pakikisama. Yung nakikisama ako sa inyo, umawin ako sa inyo, pero may galit ka nakatago rito. Alam mo ba yun? Ako may consent na may air to ha. Kung ayaw niya magsalita, hindi siya magsasalita. Pero this is a criminal case. Nire-rape ang isang 11 years old. Ako po pwede makausap ko po siya. Iniling ng aming team na makapanayam ang inireklamong guro pero hindi nila iniharap si Teacher Dindo sa amin. Dahil tumanggi ang paaralan, inilapit ng resibo sa Department of Education, National Capital Region ang reklamo ni Nathan. Usap ko po yung ating regional director kaninang umaga tungkol dito. Nakausap na niya yung Division's Office at gumagawa na po ng investigasyon. Ang sabi nga po sa atin, yung guro ay pinapareport na po sa Office of the Principal. Pinapa-fast track na po natin yung investigasyon dahil napaka-serious po o grabe no, paratang laban. At kawawa naman yung bata kung totoo nga. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, ilang beses naming tinangkang hingin ang panig ni Teacher Dindo pero desidido siyang hindi magbigay ng anumang pahayag. February 22, 2024, ipinatawag sa Division Office ng Department of Education si Gretchen para formal na masimulan ang paglilitis sa kasong administratibo laban kay Teacher Dindo. Kasalukuyan ang suspindido ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Ang pinag-usapan pa pong mas maganda ay yung hinahanapan na po siya ng schedule o para psychology siya, bibigyan na po siya ng ganun treatment. Samantala, nangako ang Department of Education na hindi maapektuhan ang pag-aaral ni Nathan. Tutulungan po siya no, ng mga guro at ng ating sistema ng alternative delivery modes para kahit po nasa bahay lang siya para iwasan ng trauma ay tuloy-tuloy pa rin po yung learning. Malayo-layo pa bago makamit ni Nathan ang hustisya para sa di umano'y naranasan niyang pananamantala. Pero ang mahalaga raw, nasimulan na nila ang laban para maturuan ng leksyon ang guro at hindi na muling makapang-abuso ng iba. Masaya po. Parang nabukasan po yung sakit. Maraming salamat po sa GMA 7 at lalo na po kay Sir Emil. Maraming salamat po. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.